May mahilig ka ba sa honey? Kung ikaw may honey dyan, tanong ko, tama ba ang paggamit mo ng honey mo? Baka sa ilang taon mo na ginagamit ang honey, mali pala. Kabs, ito lang po ha. Lalo na kung yung honey mo, raw, unfiltered, pure talaga kabayan. Alam nyo ba ang pinaka most common mistakes when using pure honey? Ay yung naglalagay kayo sa inyong inumin na sobrang init, sa kape, sa tsaa, o kaya yung paggamit ng ganito, lemon honey, tsaka yung tubig. Ito kabayan ha, bakit hindi po advisable? Ang pag-a-add ng raw honey kabayan sa mainit na tubig, pwedeng mag-degrade yung beneficial compounds at pwedeng ma-alter ang kanyang flavor. Kasi hindi ko naman sinasabi na bawal. Bagkus, para mas makuha mo ang full potential na benepisyo ng raw honey at hindi masayang kabayan, kailangan huwag mo siyang ilagay sa sobrang init na paglalagyan mo. Kung ikaw mahilig mag-bake dyan, o ikaw mahilig gumawa ng tsaa, kape, at yan ang nilalagay mo, Kabs. Dahil ang honey, kapag ito puro kabayan, high heat is a big mistake kapag inad mo ang honey dyan. Bakit? Una, nasisira ang nutrients niya at saka yung natural enzymes. Alam nyo ba ang honey kabayan, it contains yung natural enzymes, powerful antioxidants, mga vitamina, minerals that can offer sa ating kalusugan na maganda. Antibacterial, di ba? Anti-inflammatory properties, napakataas na ito. So kung ikaw naglagay ng honey sa high temperature which is above 40 degrees Celsius or above 60 Kabs, 140 degrees Fahrenheit, pwedeng mag-denature at masira yung mga sensitive na compounds at mag-diminish yung honey's nutritional value. Pangalawa kabayan, it can alter yung flavor. So kung kayo, mahilig kayo maglagay sa mga ganito, for example, mga tsaa ganyan, ito na lang yung pang ano nyo. Susukatin nyo dyan, kapag yung daliri nyo tumagal dito ng 5 to 8 seconds, pwede nyo na lagyan ng honey. Pero kung yan natatagal ng 1 to 2 seconds, huwag mo munang lagyan. Maano mo naman yan warm water, mas maganda, Kabs. Okay? Dahil kapag yan, inilagay mo sa sobrang init kabayan, it can strip away the subtle, complex flavor at yung aroma ng quality raw honey mo. Na mag-iiwan, siyempre magiging one-dimensional yan. Tingnan nyo, kapag naglagay ka ng honey at sobrang init, wala ka ibang malalasan dyan kundi sobrang tamis. O kaya nag-iwan ng pagkapait. At ito Kabs, according sa Ayurvedic principle at sa mga ibang pagsasaliksik o studies, ang paglalagay ng honey dito sa sobrang init na solution, for example sa tubig, sa tsaa, sa kape, o kaya na kayo mahilig mag-bake o magluluto na galing, nilalagay nyo ng honey, pwedeng mag-produce yan kasi sa tinatawag na compound na 5-hydroxymethylfurfural, which is known as toxic kabayan, kapag sobrang dami. Okay? So, uulitin ko, Kabs, hindi naman po siya bawal na ilagay. Bagkus, siyempre nawala na yung potential benepisyo niya. Sabi nga sa Ayurvedic, ang honey po is not a food, but a medicine. Basta tama lang ang paggamit mo. At siyempre, nabanggit din nila, loss of antibacterial properties. Yung natural properties nito na antibacterial kabayan ng raw honey, ay nako-compromise kapag na-expose yan sa excessive heat talaga. So, meaning, it can reduce the effectiveness, syempre, ng natural remedy. Kabs, pangalawang tanong. Okay, nakita nyo to, puro mga kutsara. Pag ikaw gumamit man ng metal, pwede bang makaapekto yan sa honey or plastic? Kasi ang traditional, ito talagang alternative traditional na ginagamit. Wooden talaga, Kabs. Okay? Kita nyo yun, parang may bilog dito, tapos dinidip. O yun dapat ang gagamitin. Gawa sa kahoy. Pero ang tanong, kapag metal ba, hindi pa pwedeng, or nakaka-apekto ba sa honey? Ito kabayan na, base sa mga nabasa ko na mga literature. Yes, metal can affect honey. But, only kapag itong metal ay it prolong contact doon sa honey. Kasi reactive metal to, Kabs. So, kung ikaw gagamit ng plastic pagkuha dyan, o kaya metal,
for just spooning o kaya ikaw lang kukuha dyan para ilagay mo sa mixture mo, wala pong problema. Sa mga malalaking kumpanya, okay, na gumagawa at nagpoproseso ng ganito, although ang pinoproduce nila is raw unfiltered, alam nyo ba ang professional approach nila sa pag-separate ng ganito? Ginagamitan nila yun ng malalaking centrifuge cabs. Ano ba yun? Yun yung, stainless aluminum. So, bakal pa rin yan. Yan nga lang, hindi nagtatagal ang honey dun sa kanilang processor. Kasi itong metal kabayan, pwedeng maka-effect dyan sa quality at pwede niyang ma-alter yung flavor kapag nagtatagal or nakababad itong mga metal dyan sa purong honey mo. Okay? So, pansin nyo yung mga honey dapat naka-store sa glass o kaya sa mga high grade or high quality ng mga plastic. Wala pong problema yan. Sabi ko nga, ang honey kabayan, ito lang yung may forever. Kapag raw unfiltered, talagang wala po itong expiration. Hindi kanya iiwan yan. Hindi kanya sasaktan yan. Kaya Cabs, ikaw ha, o gamitin mo ng maayos yung honey mo. Okay, for example, dito sa ginagamit ko ngayon, o kuha tayo. Ito, ano na to? Maligam-gam lang yan. So, kuha tayo ng konti. Itong honey na to from Indonesia. Oh, pasalubong sa akin to galing sa ano. So, mix mo na. Mekos. So, Cabs, huwag nyo pong ilalagay sa sobrang init po ha. Kung kayo mahilig mag-bake o kaya magluto na ginagamitan nyo ng honey, Cabs, pwede lang after na lang siguro. Yan na lang yung pinakalas na i-add mo. Okay? So, para mas makuha mo yung full potential na benepisyo sa inyong katawan, itong honey ay tama ang paggamit mo. Okay? Ang sarap. Maigi na rin yung may magandang impormasyon na nakukuha. Hindi lang yung nakiuso ka lang tapos mali pala ang paggamit mo. Okay? So, alagaan niyo po yung kalusugan niyo, ha? Bye-bye.